Sa pagdedesisyon kung magrerenta o maglulaw ng bahay sa Canada ngayong taon, mahalaga ang pagtingin sa mga advantages at disadvantages ng bawat opsyon. Sa pagrerenta, isa sa mga advantages nito ay ang flexibility na ibinibigay nito sa paglipat sa iba't ibang lugar batay sa pangangailangan. Hindi mo rin kailangang mag-alala sa property maintenance at repairs dahil karaniwang responsibilidad ng landlord ang mga ito. Isa pa, ang pagrerenta ay hindi nangangailangan ng malaking financial commitment sa pagsisimula. Gayunpaman, mayroon ding disadvantages sa pagrerenta. Bilang renter, wala kang pag-aari sa property at hindi mo maipapasa ang rent increases na maaaring mangyari sa bawat renewal ng lease. Limitado rin ang iyong control sa property modifications at personalization. Sa kabilang banda, ang pag-loan ng bahay ay magbibigay sa iyo ng ownership sa property at potensyal na mag-appreciate ang value nito. Magbibigay din ito ng stability at security para sa long-term living arrangements. Bukod dito, sa bawat bayad ng mortgage, lumalaki ang equity mo sa bahay. Ngunit mayroon ding disadvantages sa pag-loan ng bahay. Kinakailangan ng malalaking financial commitments tulad ng down payment, mortgage payments, property taxes, at maintenance. Mayroon ding inherent risk at responsibilidad sa pagiging homeowner, kabilang ang property maintenance, repairs, at financial obligations. Sa huli, mahalaga ang pagbalanse ng advantages at disadvantages ng pagrerenta at pag-loan ng bahay sa Canada upang makapagdesisyon ng maayos ayon sa iyong financial goals, lifestyle, at long-term plans. Ang tamang pagpili ay magbibigay daan sa financial security at pangmatagalang kaligayahan sa iyong tahanan.